pagiging tarakli. Patuloy na inaapula ang sunog sa dating dump site sa Daet, Camarines Norte. Sumiklab ang sunog doon kaninang hapon at kita po sa aerial video ang lawak ng pinsala nito at ang kapal ng usok. Pinaalam pa ng DFP ang sanhi ng sunog at habang din ang mga fire truck para masigurong hindi madamay ang mga bahay malapit sa lugar. Aabot po sa mahigit 6 na bilyong pisong suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at sa asawa niyang si Mans Carpio ang lumabas sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kuna pa ng ilang miyembro ng House Committee on Justice, may mga transaksyong hindi umano tugma sa nakasaad sa SALN ng Vice Presidente. At ang kahon naman na naglalaman daw ng tax records ng mag-asawa, hindi muna binuksan ng komite. Saksi, si Tina Panganiban Perez. When is the correct time to open the box? Commissioner? Ito ang selyadong kahong dala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment hearing sa Kamara ngayong araw. Naglalaman daw ito ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Manasseh Carpio. Pero hindi ito iprinisinta ni BIR Commissioner Atty. Charlito Mendoza. The tax code prohibits the disclosure of specific tax information pertaining to specific taxpayers. However, the law provides for some exceptions, which provides that we may disclose specific tax information to Congress, provided that the examination shall be done in executive session. Matapos malinawan ng BIR na hindi in aid of legislation ang impeachment hearing, nagbanta pa ang ehensya na babawiin na lang ang mga dokumento. If the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Madam Chair, this has been submitted already. I'd Madam rather Chair. keep this. Sa huli, hindi binuksan ang kahon, pero maiiwan ito sa Kamara. You are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Pag-uusapan na lang daw ito sa mga susunod na pagdinig. Sumalang din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLAC, may mahigit 600 suspicious at covered transactions sa bank accounts ng Vice at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito sa 6.77 billion pesos. Mahigit 3.7 billion pesos na halaga ng transaksyon ang dumaan sa mga account ni Duterte. Halos 3 bilyong piso naman sa account ni Carpio. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have an EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Sabi pa ng AMLAC, milyong-milyong piso ang halaga ng halos lahat ng transaksyong inireport sa kanila. Puna ng isang miyembro ng komite, hindi tugma sa SALN ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, kung kailan Vice Mayor pa siya ng Davao, nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction na dumaan sa account ni Carpio,
Pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnay yan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Puna pa ng ilang miyembro ng komite sa mga SALE ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. The statement of assets, liabilities, Si Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ang pagpapasabpina sa mga naturang SALN. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Tanong naman ng isang mambabatas. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9 billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account?
hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Binusisi rin sa pagdinig ang mga kumpanyang idineklara ni Vice President Duterte sa ilan sa kanyang SALN. Sa 10 kumpanya na nakadeklara sa Securities and Exchange Commission, marami umano sa mga ito ay lugi ang isinumiteng financial records. Pero kakaiba raw ang kaso ng GenCorp Industries Incorporated na binuksan para mag-operate ng restaurant. Sa 2021 Audited Financial Report, kumita ito ng 28 million. At sa mga sumunod na taon, umakyat sa 300 hanggang 394 million pesos ang kita nito. Pero ang idineklarang tubo, umaabot lang ng 1.8 million hanggang 3.3 million pesos. Tila hindi raw tugma ang kita ng mga kumpanyang idineklara ng bise sa kanyang kita, ayon sa ilang mambabatas. Maliban pa ito sa nakasaad sa batas na bawal mag-engage sa pribadong negosyo ang isang public official. Sa testimonya ng SEC, nakalista bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ang bise habang siya ay nakaupo bilang pangalawang Pangulo. For the years 2022, the name Sara J. Duterte appears to be stockholder of the corporation. She is also a member of the board of the corporation. Hindi ulit dumalo sa pagdinig ang bise. Ayon sa kanyang defense team, minonitor nila ang impeachment proceedings ngayong araw. Pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensahe ang GMA News sa Vice-Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. At dahil po dito wala ng balakid sa hinihintay na desisyon ng Pretrial Chamber 1 kung itutuloy sa paglilitis ang mga akusasyon. Saksi, si JP Soriano. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang 4 na grounds na nakasaad sa apela na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinukwestiyon ng kanilang apela ang jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo, lalo na't nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. The defense submitted its appeal brief and requesting the appeals chamber to reverse the impugned decision, to find that there exists no legal basis for the continuation of the International Criminal Court's proceedings against Mr. Duterte, and order his immediate and unconditional release. Pero pinanigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso. Accordingly, the Appeals Chamber finds no error in the Pretrial Chamber's interpretation. Sinabi dati ng Pretrial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang mga umunoy krimen na nangyari bago ang March 16, 2019 o ang panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil sa pagbabasura sa apela ng depensa, tinawag na mo ng Appeals Chamber ang hiling ng depensa na agarang pagpapalaya kay Duterte. Having rejected the entire appeal, the Appeals Chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Dagdag ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute. Pero hindi raw nito hahayaan na takasan ng isang estado ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-withdraw, lalo na't hindi raw ito naaayon sa intensyon ng Rome Statute. It could be incompatible with this object and purpose to enable a state party to evade its responsibilities under the statute by depositing a written notice of withdrawal once it discovers that alleged crimes committed on its territory or by its nationals are being examined by the prosecution. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na nag-waive ng kanyang karapatang dumalo. Sabay-sabay na nagbunyi ang mga pamilya ng mga biktima ng umano'y war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bokya si Duterte! Ang susunod na challenge sa atin,
pagpapatala, pagpapa-admit ng mga biktima para marinig sa trial na mga natanggap na 539 victims. Pero ang dinig ko libo-libo daw ang biktima. Bago ang pagdinig, nakausap ng media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Binisita niya ang ama sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ang mensahe raw ng ama sa mga nangangamusta sa kanya. They ask how I'm doing, tell them Invictus. Ang salitang Invictus ay Latin na ang ibig sabihin ay hindi matitina o hindi magpapatalo. Matapos ang pagbabasura ng Appeals Chamber sa apela ni Duterte, wala nang balakid sa hinihintay na desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung itutuloy sa paglilitis ang mga akusasyon. May hanggang April 28 sila para magpasya ukol sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. There is the confirmation decision, and that has to be delivered by the 28th of this month. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Hindi na anya nagulat ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa apela ng kanilang kampo na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Ang kay Attorney Nicholas Kaufman, mula sa legal na pananaw, nagkulang daw ang appeal judgment sa pagklaro kung kailan nagiging usapin sa korte ang anyay hindi malinaw na preliminary examination. Anya, tila lumalabas ngayon na kahit nag-withdraw ng isang estado, ay maaari pa ring magbukas ng investigasyon. Sumalpok sa nakaparadang MPV at e-bike ang isang kotse sa Batangas. At batay po sa investigasyon, ninerbiyos umano ang driver ng kotse nang parahin siya ng mga taga-LTO. Ating saksihan. Sa gitna ng inspeksyon ng LTO sa isang MPV sa San Jose Public Market sa San Jose, Batangas, makikitang pinara ng mga operatiba ang isang papalapit na kotse. Pero imbis na tumigil, nagdire-diretso ito at sumalpok sa nakaparadang MPV at e-bike. Ayon sa pulisya, ninerbiyos ang driver ng kotse kaya imbis na preno, naapakan niya ang gas o accelerator. Nung papunta siya para sumunod doon sa instruction ng LTO enforcer papuntang side lane is imbes na brake yung naapakan niya is yung accelerator. So parang sa dala din po ng nervyos. Sa video, kitang natumba rin ang isang lalaki na nag-aabang sana ng jeep na masasakyan. Nagdamo siya ng galos. Nagkaareglo naman ang driver ng kotse at mga apektadong motorista. Sinagot din niya ang pagpapagamot ng sugatan at pagsasaayos ng mga sasakyan. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mahigit 180 milyong piso umano ang kabuang natanggap ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya mula sa isang drug lord. Ayon po yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Kasabay po niyan, isinawalat ni Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice ang umano'y mga itinatagong yaman ng pangalawang Pangulo. Saksi, si Ian Cruz. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya ng mga transaksyon at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Galing umano ang mga ito sa isa sa dating taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Duterte. Hanggang April 2016 naman anya, mahigit 111 million pesos ang pumasok sa joint account ng PISE at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa katotohanan, si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Ipresenta rin ni Trillanes ang mga kopya ng bank account at transaksyon ni na Vice President Sara Duterte, mga kapatid na sina Pulong at Baste Duterte at asawang si Mans Carpio. Gayun din ang common law partner ni dating Pangulong Duterte na si Shelito Hanilet Avancenia at anak nilang si Veronica Kitty Duterte. Lumalabas na may kabuang halaga na 2,407,272,400
103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Daan-daang milyon anya rito ang galing umano sa kilalang drug lord na si Samuel Sammy Uy. Kay Vice President Duterte, umabot anya sa mahigit 22 million pesos ang pumasok na pera mula kay Uy noong March 2011 hanggang April 2012. Milyon-milyon din anya ang natanggap ni dating Pangulong Duterte, magkapatid na Baste at Pulong, pati na ni Avancenia. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Para masuri ang mga transaksyon, ipinaberipika ni ML Party List Representative Leila de Lima ang ilan dito sa Anti-Money Laundering Council. Random na pumili si de Lima ng mga transaksyon at isa-isang tiningnan ng AMLAC kung tugma sa mga hawak nilang impormasyon. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. So Based for on the our report. record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. Sa wakas, no, after 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Sa wakas, Kaya ayon kay Trillanes, masasabing mayroong impeachable offense ang bise. una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte at kanyang pamilya kaugnay nito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinagkukomento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa physical at mental examination. Kabilang po dito ang hair follicle drug test at kaugnay po yan sa petisyong inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa. Hiniling din sa petisyon na ilabas ng Pangulo ang resulta ng pagsusuri bilang patunay ng kanyang pisikal at mental na kakayahang gampanan ang tungkulin bilang Pangulo. Binigyan ng Korte ng 10 araw ang mga respondent para magkomento. At kasama po sa pinasasagot si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Mas mataas na pamasahe ang posibleng sumalubong sa mga pasahero ng eroplano. Kasunod po ito ng pag-akyat ng fuel surcharge sa level 19 na pinakamataas sa kasaysayan. Saksi si Jamie Santos. 2 beses sa isang taon magbiyahe pa Samar si Rosel. Tinitiyak kasi niya na madalas makauwi sa kanilang probinsya. Mas pinipili raw nilang mag-eroplano para mas mabilis ang biyahe at mas sulit ang leave. Pero ngayong taon daw, hindi siya nakauwi. Dapat kasi nung ngayong March uwi ako ng summer kasi kukunin ko yung mga anak ko. Hindi natuloy because nga dun sa increase nung pamasahe. Hindi naman ganun kalaki yung kita natin. Hindi rin nakabiyahe pa Iloilo ang pamilya ni Pasita. Pagsakay din sa eroplano ang mas pinipili nila tuwing babiyahe. Kaya naman damang-dama raw niya ang bigat ng epekto ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang isang taon pa lang na-enjoy yung promo rates, right? Yung mga bagsak presyo, tapos biglang aangat. Ang hirap naman daw kung uuwi sila sa probinsya sakay ng barko. So kung magtataas sa airlines, magbabarko, yung time naman, syempre makaka-live kami 3 days, 4 days lang. So yung travel mo pa lang, 2 days na, wala nang na ano. Ngayong buwan, posibleng sumalubong sa mga biyahero ang mas mataas na pamasahe sa eroplano.
Ito'y matapos itaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 19 na siyang pinakamataas na antas sa kasaysayan, bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Mula April 16 hanggang 30, aabot na sa 627 pesos hanggang 1,824 ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights mula Pilipinas, maaari itong umabot sa higit 2,000 pesos hanggang mahigit 15,000 pesos, depende sa layo ng biyahe. Mas mataas ito kumpara sa unang kalahati ng April kung saan nasa level 8 lamang ang fuel surcharge. Ayon sa CAB, pinaiksi na nila sa 15 days ang adjustment period mula dating isang buwan para mas mabilis na makasabay sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Hindi raw maiiwasan ang taas singil dahil higit doble na ang presyo ng jet fuel, mula sa $800 hanggang $90 kada bariles bago ang gulo, hanggang sa halos $200 na ngayon. Ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa base fare at maaring ipasa ng airline sa mga pasahero upang mabawi ang dagdag gastos sa krudo. Bago matapos ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at Iran, inanunsyo ni President Trump na extended ang ceasefire. Hindi muna raw aatakihin ng Amerika ang Iran hanggat hindi nakapagbibigay ang mga lider at kinatawan nito ng isang unified proposal at hanggat di pa tapos ang mga diskusyon. Kasunod ito ng hiling-anya ng Pakistan na tagapamagitan sa peace talks. Pero tuloy raw ang naval blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Wala pang tugon ang mga opisyal ng Iran sa inanunsyong extended ceasefire ni Trump. Pero bago ang anunsyo, tinawag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang blockade na act of war at paglabag sa ceasefire. Mas malaki pa anyang paglabag ang pag-atake sa commercial vessel at pangho-hostage sa crew nito. Kamakailan, kinubkob ng Amerika ang isang cargo vessel ng Iran dahil sa tangka umanong paglusod sa blockade. Nagbabala noon ng Iran na gaganti sila. Sa kabila rin ng anunsyo ni Trump, 3 container ship ang naiulat na tinamaan sa Strait of Hormuz, ayon sa British Maritime Security Agency na UKMTO. Ayon naman sa Iranian media, 2 barko ang hinuli nila dahil sa maritime violations, partikular ang paglalayag ng walang otorisasyon. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Naglabas po ng El Nino Alert ang Pag-asa, ibig sabihin mas mataas ang tsansa na makaranas ng El Nino sa Hulyo hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Sa ngayon, mainit at maalinsangan na panahon dahil umiiral pa rin ang ridge o extension ng high pressure area sa extreme northern Luzon. Easterlies naman ang nakaaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw na itala ang 42 degrees Celsius heat index o damang init sa Apari, Cagayan at Cotabato City. Bukas, posibleng umabot hanggang 41 degrees Celsius ang damang init sa mga naturang lugar, pati na sa Tuguegarao City. 40 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan City at ilan pang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan bukas ng umaga sa Sulu Archipelago at sa Zamboanga Peninsula. Posible ring maulit yan sa bandang tanghali at hapon. Nakararanas din ng ulan ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Negros Oriental, Bohol, Samar Provinces at Hilagang Mindanao. Hindi naman inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila pagsapit ng hapon o gabi. Kakaiba ang isinagawang pag-alala kay Pope Francis sa Argentina. Idinaan po ito sa pamamagitan ng musika at sayawan. It's passion. God bless you and let's dance. Kilala po ang Portuguese na pari at DJ na si Padre Guilherme sa paghahalo ng electronic music sa mga mensahe ng pananampalataya. Sa Buenos Aires naman niya dinala ang kakaibang pagtitipon na may musika, sayawan at pagdarasal. Bilang pag-alala sa unang anibersaryo ng pagpanaw ni Pope Francis. Libo-libo ang sumali sa pagtitipon na ayon kay Padre Guilherme ay isa ring panawagan para sa kapayapaan sa buhay. The blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.